Proverbs chapter 28 verse 6, Better the poor whose walk is blameless than the rich whose ways are perverse. Sa Tagalog, mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa mayaman na namumuhay sa kasalanan. Smart living around the globe for today, give priority to integrity, not money. Shout out po kay Brother Paul Serio dyan po sa San Pablo City. Ang verse po na ito ay naiambag po ni Brother Paul Serio. Now, patuloy po tayo sa ating smart living around the globe. Give priority to integrity and not money. Dito sa Proverbs chapter 28 verse 6, mga kaibigan, mga kapatid kong minamahal, mayroong pagkakaiba sa pagitan ng taong mahirap na matuwid at sa mayaman na masama. At ayon kay Solomon, mas mainam o mabuti daw ang taong mahirap ngunit matuwid. Hindi sinasabi dito ni Solomon na mas mabuti ang mahirap kaysa mayaman. Hindi po ganun ang pagkasabi niya. Sa Bible, napakaraming mga babala tungkol sa kayamanan o pera. Kaya ang konklusyon ng ibang tao, masama ang magkaroon ng kayamanan. Pero hindi po yan itinuturo ng Biblia. So what is real success? Kung ikaw po ang tatanungin, are you successful? If you trust this inspired proverb, itong sinabi ni Solomon, you will learn that success is living right regardless of assets and failure. Rather, kung ano man ang kayamanan mo. But failure is living foolishly regardless of assets. Ibig sabihin, kahit konti lang ang iyong kayamanan o wala kang kayamanan, you can still be successful. Pero kahit gaano pa karami ng pera ninyo, kapag ang buhay ninyo ay medyo hindi sangayon sa utos ng Diyos, kayo po ay failure. So accept this godly wisdom, mga kapatid, and reject the world's lying ideas of success. So ang tanong ko po sa inyo, will you believe these words? Na ang Creator God nag-inspired sa kanila in the world most successful man na si Haring Solomon ang sumulat with the most wisdom and health. Siya po ang sumulat nito. Marami na po siyang kayamanan. So what hinders you from believing these words of truth? Kung ayaw po ninyong maniwala, do you think that you are smarter than Solomon? Kaya uulitin ko po, Proverbs 28 verse 6, ang ating wisdom for today, smart living around the globe, most important matter is integrity and not money. So ano ang pagkakaiba ng integridad at katapatan? Yung integrity and honesty, integridad at katapatan, ganito po yan. Subukan kong ipaliwanag sa inyo ang simpleng halimbawa. Kulang ka sa integridad kapag niloko mo ang inyong Mr. or Mrs. Pero ikaw ay matapat kapag sinabi mo sa inyong Mrs. o sa inyong Mr., sweetheart, niloko kita. Tapat ka kapag ibinalik mo ang 1,000 pesos at ang pitaka na natagpuan mo sa isang motel, for example. Ngunit kulang ka sa integridad kung nasa motel ka ng iyong mistress at kulasisi. So another, tapat ka kapag sinabi mo sa iyong anak, huwag kang magsinungaling. Ngunit kulang ka sa integridad kapag nagsisinungaling ka sa inyong asawa, kaibigan, anak, or katrabaho. Now, tapat ka kapag sa isang party ay inaanyayahan ka ng isang sexy na babae sa isang pribadong silid at binanggit mo na may asawa ka. Hoy, wag mo akong dalhin dito, may asawa ko. Tapat ka. Ngunit kulang ka sa integridad kapag natutulog ka pa rin sa kanya. So, tapat ka or honest ka kapag nagmamaniho ka at tumigil kapag pula ang ilaw. Ngunit kulang ka sa integridad kung lalampasan mo yung speed limit kapag nag-iisa ka lang. Now, pinag-usapan ng katapatan ang sinasabi mo. Pinag-usapan ng integridad ang inyong iniisip at nararamdaman. Kaya, mga kaibigan kong minamahal, ang pakipag-usap tungkol sa inyong reputasyon ay ating pag-uusapan. Pinag-usapan ng integridad kung sino sa inyo na kapag walang nanonood,
walang katao-tao, ganun pa rin ang inyong buhay. So ano ang kahulugan ng integridad? Ayon sa sinasabi ng iba, isang disiplinadong ugali daw ang integridad. Isang disiplinadong ugali na nakabatay at nagpapanatili ng moral at pagiging uliran sa buhay. Yan daw ang integridad. So integrity and honor are character traits that are of high value in the kingdom of God. Ito po ay gumagawa sa isang person very wealthy even though at the time wala po siyang financial fantastic bottom line. Kapag ang isang tao ay magiging crooked ayon sa verse na ito, they can all the money in the world ngunit hindi po sila successful kaysa taong mahirap na nabubuhay sa katwiran or makadiyos. So God's way of valuing things in people is far different than that of the world. Kasi sa sanlibutan, Brother Paul Sergio, ikaw po ay successful kapag mayroon kang fame, power, and money. Pero sa Panginoon, di po ganon. So better indicates a priority for life from God and Solomon, which is a way of teaching wisdom in the book of Proverbs. So do you fear God and crave wisdom enough to believe it? Can you easily put more emphasis on walking uprightly than making money and keep your money there? Kaya mo bang maging kontento sa gitna ng kahirapan? Kailangan mo pang maging mayaman upang magkaroon? Kailangan mo pa bang maging mayaman upang magkaroon ka ng matuwid na buhay? In the book of Proverbs, itong si Solomon ay nagbibigay pugay sa mahihirap na tao. Solomon taught that a very little with godliness is better than great riches without godliness. So we have to embrace that truth. So ayon sa mga eksperto sa negosyo, pag kayo pong nanonood ay may negosyo, sila ay nagbabala na kung hahanap ka rin lamang ng mga taong pagtrabahuin mo o gawin mong empleyado, no, o kawani sa inyong negosyo, 3 katangian ang pamantayan. Ano ito? Integridad, talino at kasipagan. Kailangan ang empleyado mo ay ganito. Mayroong integridad, talino at kasipagan. At kung sa 3 ito ay wala ang integridad, ang naiwan na lang talino at kasipagan, ang sumusunod na 2 katangian ay siyang magpapabagsak ng inyong negosyo. So pakaisipin po ninyo at ito ang totoo. Kung kukuha ka ng manggagawa o empleyado ng walang integridad, ang hinahanap mo lamang at sadyang nais ay mga walang kwenta at tamad na empleyado. Yan po. So walking in uprightness in choosing a lifestyle that keeps your integrity before God and men by always doing what is holy, what is righteous, what is just and noble. Ito ba ang inyong passion? Kailangan ang inyong ambisyon ay matuwa ang Panginoon sa inyo at magagalak ang lahat ng tao na nakapaligid sa buhay po ninyo. Yan po ang ating gagawin. Ngunit karamihan sa mga tao ay namumuhay sa kasamaan by choosing a lifestyle that disregards and violates the Word of God at sa mga kautusan ng Diyos. Ang kanilang mga choices sa buhay are selfish and wicked, not righteous. Ito ang buhay na pinipili ng karamihan sa ating paligid and it makes God their enemy. James chapter 4 verse 4. So, may kunting katanungan practically. Bakit nga ba mahalaga ang pera sa tao? Yan po ang tanong. Well, mahalaga ang pera, Brother Paul Sergio, Brother Romel de Marumas, at Pastor Rebecca Leson. Mahalaga ang pera sa tao sapagkat wala na daw libre sa mundo. Diba? Lahat ay binibili na ng pera. Ang mga pangunahin nating pangangailangan ay binibili na ng pera katulad ng pagkain, tubig, bahay, damit, gamot at iba pa. Pag wala kang pera, wala ka ring kakainin at wala kang matitiran. Kaya tingnan po ninyo, dahil sa mahal-mahal mabiktima ka ng COVID, sigurado akong pinakamababa mong magastos dyan sa nagka-COVID ka ay 300,000.
Kaya walang mahirap na nagka-COVID dahil walang silang pambayad sa ospital. Hindi sila ma-COVID. Karamihan sa na-COVID, yung mga mayayaman dahil pumupunta sila ng ospital. Yung mga mahihirap, nako, tinitiis na lang yung ubo at saka lagnat. No? Naka-recover pa rin. But seriously, pati nga ang dignidad. Ang dignidad, kalayaan at katungkulan ay nabibili rin ng pera. Sa ngayon, di ba? Talaga pera ang mahalaga. Sabi pa nga sa isang kanta, kung wala kang pera, wala ka rin daw kaibigan. Yan, di ba? Now, so masakit mang isipin pero talagang pera na ang nangingibabaw sa mundo. Kaya nga lahat tayo ay ginawa ang lahat na magkaroon lang ng maraming pera. Halos gabi at araw ay nagtatrabaho para sa pera. Ang iba naman gumagawa na ng mga masama. Bahala na ang integrity nila, magkamalang ng maraming pera. Kaya kung gusto ninyo yung health is wealth, gusto ninyo makapera ng marami, because health is wealth, doon kayo daw magtrabaho sa PhilHealth, maraming pera doon. Di, biro lang. Kung marami tayong pera, gamitin natin ito sa mabubuting bagay at mabubuting pamaraan. Huwag tayong matuksong gumawa ng masama para lang sa pera. Huwag tayong matukso sa kislap ng salapi. Kaya ito po ang tinuturo ni Solomon sa Proverbs 28 verse 6, that give priority to your integrity rather or not money. So ngunit laging tandaan sa paghahanap buhay. Tandaan po natin ito naghahanap buhay ang tao upang mabuhay. Hindi siya nabubuhay upang maghanap buhay. Kailangan i-balance yan, Brad. Seryoso, tama po kayo. Ang iba, nandun na sa hanap buhay, nakalimutan na ang Panginoon. So, tandaan po natin, mahalaga ang pera, ngunit hindi lang ito ang pinakamahalaga sa buhay. Okay? So, a choice na ito is between an upright life and a perverse life. Will lead to your blessing or to your fall. Depende sa inyong choice. So, no amount of money can save your soul from trouble either dito sa earth or sa kabilang buhay. So it is of little value to success. Kahit ng mga milyonaryo at sikat, hindi nakaligtas, sabi ko, sa COVID. So the world measures success by satisfying your eyes, by satisfying your body, and by satisfying your pride. 1 John 2:15-17. At ito ang ginagamit ng demonyo to promote those three things: eyes, body, and pride. So can you reject both influences by faith in God's Word? You choose daily which inputs will lead to your decision right now. So hindi dapat pera, tandaan po natin, hindi dapat pera ang basihan kung irespeto ang isang tao. Mas mahalaga ang integridad at katapatan. So ang taong tumingin lang sa pera ay walang pagkakontento sa buhay. Yan po ang ibig sabihin ng Proverbs 28 verse 6. So mga katangiang mas mahalaga kaysa material na mga bagay. Dahil mahirap malaman ang sagot sa mga taong tanong na yan, dahil para sa mga lingkod ng Diyos, ang pagpapakita ng mga katangian ng Diyos ay mahalaga sa paningin niya. Kaya mahalaga ang ating mga katangian kaysa diamante, sa ginto o sa ibang material na bagay, no? Kung ikumpara natin. Kaya po, smart living around the globe for today, give priority to integrity and not money. Yan po ang tandaan natin, no? Huwag tayong magsinungaling sa anumang mga bagay dahil lang sa pera. So, i-end ko po ito sa isang ano ang itinuturo ng Proverbs 28 verse 6. Ito po ang tinuturo niya. Integrity is better than wicked wealth because we can enjoy what we do have more. Pag ang pera na ginamit mo ay ginamit sa mabuting paraan, mag-i-enjoy ka. Pero ikalain mo na ninirahan ka sa bahay na alam mo na pera para ng drugs, matutukhang ka, hindi ka mag-i-enjoy. Yan lang po mga kapatid, at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, you're good and righteous altogether, and we come to you today confessing that we have not lived our lives the way that you have wanted, so nor did we choose the path that you have wished for us to take. Cleanse our hearts of sin, forgive our stupidity, and teach us our ways. Lord, we want to change our behavior to reflect those
the behavior of Jesus Christ. We want the thoughts of our minds to be pleasing in your sight. Lord, we want to be a person of integrity and live a life that is godly and full of grace. And we can only do so as I abide in you and rest in your love. Teach us your ways, O God. Bless us in the name of Jesus. Amen.